Halos maluwa po talaga ni Laila de Lima, mga kababayan, ang kanyang inalmusal na saba nung tinanong siya ng media na, Saba, ano masasabi mo na pinag-iisipan na daw ni VP Sara ang pagtakbo sa pagka-presidente sa 2028? Parang to si Saba, mga kababayan, ang sabi niya, Can we afford another Duterte presidency? Tapos na nga tayo sa isang Duterte, another Duterte na naman. Marami na naman daw mapapatay na mga adik dyan, mga kababayan, sabi ni Saba. Kaya ang sabi niya, hindi ba kayo nakikinig sa mga balita? Nilabas na nga namin ang resulta ng aming survey na maraming mga Pilipino daw ang gustong ipa-impeach si Sara Duterte, tapos gagawin niyo pa yung presidente sa 2028. Sasampalin ko kayo ng nilagang Saba. Hindi po niya sinabi yan, mga kababayan, pero talagang violent reaction si de Lima sa balitang iyan. Panoorin niyo po. Can we afford another Duterte presidency? Tingnan niyo mukha, mga kababayan, oh. Another Duterte na naman. Magbabalik selda na naman ako niyan. O kayo, Saba, hindi talaga kayo makaka-afford ng another Duterte presidency. Dahil mga salot kayo eh. Ang kalaban lang naman ng mga Duterte, mga kababayan, ay eto mga masasamang loob. Eto mga huda sa gobyerno, mga oligarko, mga durugista, sindikato, mga mapansamantala, kriminal, at iba pa. Kaya hindi nyo talaga maa-afford, Saba. Pero kami, gusto kami ng isa pang Duterte. Presidency? Wow, I don't think we can afford to have. Ikaw lang ang hindi maka-afford. Look, she's the constitutional successor. Buti alam mo. Tapos bawal, ha? Siya nga ang pangalawang pangulo, tapos ipapalabas mo na hindi siya pwede maging susunod na presidente. Sinong magiging presidente? Ikaw? President Saba? Ikaw No mangyari way. ka, presidente ko niya, magiging presidente siya. And then in 2028, I think I just read kanina sa news na parang she was asked about whether she has plans to run for president. I am seriously considering to run as president. Yan ang sabi ni VP Sara Duterte for the first time. She's seriously considering it. Taranta ka na ba, Saba? Babalik selda ka na ba? The presidency? Another jail time na naman, mga kababayan, para kay Saba. Another Duterte presidency? Wow, Ano presidency? na naman nangyayari? Ano na naman nangyayari? Nakaka-recover na ang mga sindikato. Tapos, presidente na naman ang Duterte. Paano na ito? Mio. Ano na dyan na naman siguro yung mga patayan? Hello! Andyan na naman daw ang mga patayan. Bakit natigil ba, Saba? Di ba? Tingnan nyo sa mga balita, mga kababayan, natigil ba ang patayan? Ang namamatay nga ngayon ay mga inosente. Yung mga biniktima ng mga drogista. Ang gusto nito si Saba, mga kababayan. Eto ngayon. Ang mga inosente ang namamatay. Ayaw niya na makakita ng mga namamatay na mga adik dahil ng laban. Saba. Anyway, mga kababayan, ang kaso niya, ha, may kaugnayan sa illegal na droga. Nakalaya lang yan, mga kababayan. Dahil si BBM na ang presidente ngayon eh. Na coincidentally, mga kababayan, ang issue ay may kaugnayan sa illegal na droga. At you know, about At eto na, mga kababayan, the purpose na nakalaya si Saba, nagbunga nga. Ginawang attack dog laban sa mga Duterte, mga kababayan. the China and the West Philippines. Wale, issue nyo, China na naman. Sige, atakihin nyo si Trump. Ngayon, kaibigan na si Jinping ng China. Si issue. Issue! Have we ever heard her comment? Or have we ever heard her condemn? Ikaw, kailan ka namin narinig na kinundina mo ang mga NPA? Na ang asawa ng founder ng CPP-NPA, mga kababayan, na si Joma Sison, ang kanyang wife ay, ang apelyedo ay de Lima. Kaano-ano mo yan, Saba? What China's been doing all this time? The harassment, the aggression. Na in the first place, naging agresibo ang China dahil sa pagpapasok ng bangag na mga tao dyan, ng persang Amerikano dito sa ating bansa, EDCA sites, at naglagay pa ng missiles, nan ang hindi nyo sinasabi, Saba. Doon sa West Philippine Sea. So, can we afford? Yun ang ano ko. Kayo, hindi nyo afford. Mga chipipay kayo eh. Kami afford namin dahil gusto namin ng another Duterte. I'm not saying this because naging biktima ako. Biktima? Pasalamat ka nga, Saba. Na technical mo ay kaso mo eh. Dahil naging presidente ay ngagba. Dapat sana mabulok ka sa bilangguan, Saba. Kan sa iyang ama. But the survey results. Wow,
Eto mga kababayan, ang twisting ng kanilang mga sinasabi, Tapos itong media mga kababayan, hindi naman kinukorek. Sa makatuwid, sumasakay pa sa fake news itong media. No, that more Filipinos are Pakinggan in niyo, ha? favor Oo. of impeaching VP Sara. In favor of impeaching. That is not the exact word, Saba. Iba po ang impeaching sa impeachment. Ang nandun po sa survey mga kababayan, pabor ba kayo na ituloy ang impeachment case laban kay VP Sara Duterte? Hindi ibig sabihin ng impeaching yan. Gusto ipa-impeach, pabor sa ipa-impeach. Kundi matuloy ang impeachment case para magkaalaman. Kahit pa yung mga Duterte supporter mga kababayan, kung tatanungin mo, maraming pabor dyan dahil, sige, para magkaalaman talaga, para matigil na kayo. At isa pa mga kababayan, sinong naniniwala sa mga survey iyan? Hindi natin alam kung paano yan tinatanong mga kababayan. Mayroon silang mga taga-sulsul mga kababayan dyan yung nagsusurvey. Sasabihin yan, pabor kayo sa impeachment ni Sara Duterte. Tapos, aside doon sa questionnaire mga kababayan, yung mga add-ons sila masasabihin, parang ganito, ayaw mo ba na para malinis ni Sara ang kanyang sarili? Ikaw na nakikinig, gusto namin malinis. Di ba ito ang paraan para malinis si Sara ay mapatunayan niya doon sa impeachment case na inosente siya? Oo nga sige, okay na, pabor na lang ako sa impeachment case. Ganyan ang mga add-ons sila mga kababayan, sigurado. Mga bias sa iyan. Tapos ngayon, gagamitin nila mga kababayan na ipapalabas sila na pabor ang maraming tao na ipa-impeach. Ipa-impeach meaning mga kababayan na sipain na. Gaya na sinasabi ni Saba, na ang nakalagay doon mga kababayan, impeachment case. Hindi impeach na pasipa na talaga. Para sa COMELEC, that is the pulse of the nation. And that cannot be supplanted by any massive rally. Hindi na kayang na-erase mga kababayan ng rally ng INC na milyones. Yung Okta Research Survey, yung mga SWS na 1,000 lang ang sinorvey mga kababayan. Any group, especially if that group is a minority group. Minority, tapos mga kababayan yung majority group na sinasabi nilang sinasaba daw, silent majority, nagrally din na pro-impeachment laban kay Sara. Tatlong multicab lang siguro ang dami ng tao mga kababayan magkasya sila sa tatlong jeepney mga kababayan. Yan lang ang dami. Smiyong. And then nilangaw. Espousing a minority position. Tapos minority group ang INC. Milyones, Luzon, Visayas at Mindanao, tapos kayo majority daw. That's not the position of most Filipinos as shown sa inyong bias sa survey. In the recent surveys. Ay, Saba. Ewan lang natin, May naniniwala pa ba sa dilimang ito, mga kababayan? Sa makatuwid, mga kababayan, sa tuwing bumubuka ang bunganga nito, bibirahin niya ang mga Duterte. Iba ang reaksyon ng mga tao Para pang napopromote mga kababayan, dahil sa nasusuklam ang mga tao dito kay Dilima, lalo pang susuporta sa mga Duterte. Quite the contrary. 41% favor impeachment, 35% against impeachment. So anong masasabi niyo dito mga kababayan Sabi ni Saba, we cannot afford another Duterte. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.